Mm-hmm. Teka lang. Yun yata yung sa bahay ko ha. Si Vanessa, yan yung sa bahay ko eh. Yung sa Pasalo House ko yan eh. Vanessa, layo ka muna dito. May bisita eh. Mga asendo eh. Mga asendo eh. You took a ride out, baby, in the middle. I do believe that you came home. Welcome to Unbreakable Nation. Andito tayo ngayon sa collectible store inside Santa Lucia Mall to feature Pasalo star Mac Navarez. Anong connection niya sa advocacy natin? Panoorin niyo. Thank you sa pagpunta dito, man. Of course, of course. So guys, welcome to Unbreakable Nation. Kita-kita nyo naman, Pasalo star and sa Vogue. Internet sensation, yes. Internet sensation. I know, I know. Kaya kuya, alam mo ba yung Priselo? Oo, nakita mo na yung gumaya doon. Pero parang dating sa akin, sila gumaya sa'yo eh. Okay, okay. Pero ano, saan ba nanggaling yung idea? Saan nanggaling yung idea ng Pasalo? Well, tulad nung mga nag-enjoy dun sa video, pare-parehas tayong nanonood ng Preselo. Oo. Pare-parehas tayong mga fans ng house tours, kaya nag-enjoy yung mga tao dun. And syempre, bilang isang, yun yung nakakatawa dun eh. Kasi pag mahirap ka, hindi mo afford ang isang bagay, and being a comedian, parang naisip ko na, parang masarap iparo dito yung, bakit yung mga mahihirap walang ganun? Bakit laging Okay. mayaman lang yung pwedeng i-present ng maayos? Di ba? Bakit hindi pwede yung ano rin, tulad din natin mga normal people, yung, especially yung mahirap, ba't di natin present ng maganda rin? Kasi ang pangit lagi ng tingin, mahirap wala. Hindi. Present mo rin ng mga Kaya maganda. madaming nakarelate. Kaya marami nakarelate. And lahat tayo, syempre, yun nga, nangangarap lang ng magkaroon ng magandang bahay. And alam natin hanggang pangarap lang yun. Pero palagi ko kahit yung mga mayayaman pinanood eh. Oh, yeah, oh. Siguro. Malamang yan. Pero palagay mo, no, bakit kaya naging ganun kalakas yung impact nun sa audience? Well, hindi ko naman siya ginawa na parang, random video lang tayo. So, medyo naging, hindi ko alam kung ano, pero naging matalino rin ako sa paglabas ng bawat content. Kasi kung mapapansin mo, nag-start ako ng walkout closet, yun talaga yung pinaka-germ ng idea ng lahat ng to. So, lumabas yung idea sa akin na walkout closet, nagsusulat ako ng material. Kasi every Saturday may open mic, so nasa walkout closet ako sa labas, nagsusulat ako, and then katapos ko maglabas, nakita ko, oo nga, no? Kakapanood mo ng house tours, may mga ganun laging ano eh. Mabanata May niya. walk-in closet, di ba? Yung mga social. Paano kaya kung mayroong walkout closet? So sabi ko sa anak ko, labas mo yung camera mo, tapos kunyari naligo ako, nag-towel ako, may shoot tayo. So yun. And then tinesting ko, very short clip, less than 1 minute, sabi ko try natin. Gumana. So yung nung ginagawa niyo, ano yung parang pinaka-challenging tsaka pinaka-masaya na rin no habang ginagawa niyo yun? Wala namang challenging kasi yun ang kagandahan dun sa pag nagko-content ka ng sarili mo dahil ikaw yung director. Ikaw yung ano kasi nag-ano ko nagko-commercial din ako and minsan may extra sa ano. So kabado ako pag ganun. Medyo talaga? Actually kaya ako nag-stand up comedy dahil meron ako stage fright. Okay. Totoo dahil hindi ko kaya magsalita in front of many people. So sabi ko, masyado na ako matanda para hindi i-overcome yung fear na yon. So, bakit yung sagot? Stand-up comedy. So, 14 years ago, sinubukan ko yung stand-up comedy. Pero in-expect mo yung Pasalo, yung show na yun or yung walkout closet na yun na pumutok ng ganito? Nung gumana yung walkout closet, sabi ko, pwede. Nilabas ko yung full tour. Titignan ko lang kung kakapit pa rin yung tao, hinabaan ko ng konti. This time, ginawa ko parang almost 3 minutes. Tignan ko nga. Kinapita pa rin ng tao. Sabi ko, okay. So, gusto nila yung ganitong style. And then, nakaready na sa akin yung idea ng Pasalo. Kasunod. Yung Pasalo talagang naiisip ko na yun. Kasi syempre, kakanood ng Preselo, shoutout Julia, Franny, diba? So, pwede yung Pasalo na idea dito. Gawin ko kaya ganito. Tapos, pang mahirap na bahay, ganyan. Sakto naman lumipat kami. Yung Pasalo na yun, bahay namin dati. Okay. Kay Mrs. yun actually. And then, nagre-rent kami ngayon sa mas malaking bahay kasi nga malalaki na yung mga anak. So, sabi ko pwede yun. And sa ulo ko lahat ng place doon, alam ko yung mga tawag doon, mga
flaws ng bahay. So sabi ko yung mga flaws na yun, convert natin to something mukhang legit na house presenter. So parang ganun. So pumutok na nga, di ba? Pumutok na. So nagbabasa ka ng comments. Ano yung pinakamalupit na feedback? Well, regardless kung comments o kinausap ka, ano yung pinakamalupit na feedback o pinakamasayang feedback na naalala mo? Well, kung pinakamalupit lang at na-appreciate ko, syempre, yung mga nagko-comment lang kasi parang very common lahat. Ang talino ng humor, genius, ang talino ng humor. Ano rin yung gusto mong ma-realize ng tao after uploading that video? Kaya nilabas ko yung isang video naman na sa Vogue. Sa Vogue, yes. Actually, yun yung buong kwento ng ginagawa ko at saka ipe-prepare kong content in the future. So, yun yung pinaka-premise ng lahat. So, sabi ko, ito yung this will explain kung ano yung ginagawa ko. Kasi baka sabihin ng tao, tour ka lang ng tour na parang, dude, pag inulit ko yan ng mga 3-4 na beses, di mo na naman papanoorin eh. Correct. Kasi alam mo na yung premise eh. Mm. So, itong sa Vogue, gumawa ko ng paraan, ng way, paano ko i-explain sa tao na gagawa ko ng ibang style or ibang content pa. Yun, nagpanggap ako may nag-i-interview sa akin, tapos sinabi ko lahat ng, alam mo yan, basically parang ina-explain mo yung sarili mo sa tao na parang may nag-i-interview. And, yun, kinagat din nila yun. So, parang sinasabi mo rito, importante yung storytelling, hindi yung basta makapagpatawa ka lang. Andun Tama? talaga tayo, storytelling mo. Kasi, importante ang storytelling. Kung walang kwento, walang kwenta, pare. Do you think content creators can be more helpful, no, para maging understanding kaysa maging judgmental? Oh, yes. 100%. Agree ako. For example, yung mga content na nilabas ko, it's very rare na makarinig ka ng negative reviews. Kasi kinuha ko sila as team. Magkakakampi tayong lahat dito. Yun ang naging parang feeling ko nakukuha o na nagre-resonate sa audience na parang, ganun din siya, ganun din ako, okay sa akin to. Kaya positibo yun ako kung feedback. And yun talaga yung gusto kong mangyari na, again, mahirap ka, perspective lang yan, men. Kasi the more, sabi nga nila, the more na iniisip mong lulubog ka. Pero kapag sinabi mo sa sarili mo na, hindi, kaya yan, may mangyayari talaga eh. May mangyayari talaga eh. Parang tong content na to, akala ko talaga, yung stand-up ko, hindi, okay na yan, tandaan na rin naman ako eh. Gawin ko naman to, magtrabaho na lang ako, and then makatapos yung bata sa pag-aaral. Correct. Happy na ako dun. But, nagulat ka, dahil tinuloy-tuloy ko lang, biglang dumating yung idea, and then, eto na. Ano yung gusto mong take away ng mga viewers mo, no? Especially sa mga naging fan ni Walkout Closet, sa Vogue, Pasalo. Ano yung gusto mong take away ng mga nakakanood ng mga content mo? Having a change of perspective, having a change of mindset is really, really important. Hindi ko to sinasabi dahil, alam mo yan, just for content and everything. Ako, I truly believe, 100% naniniwala ako na if you change your mindset, if you change your perspective, something new will happen to you. Sabi nga nila, pag paulit-ulit mong ginagawa ang isang bagay, paulit-ulit lang yung mangyayaring resulta. Pero if you change something, then change will happen. Thank you for Sir, thank you. thank you for joining us here at Unbreakable Nation, sir. At Unbreakable makita Nation. tayo ulit, sir. Sa Olonga po. Sige, anytime. Magkakadayo tayo dyan. Anytime, oo. Bali guys, break muna tayo sandali sa kwentuhan natin tungkol sa special needs. Pero baka nagtatanong kayo, ano nga ba ang koneksyon ni Mac Navarez sa channel natin? Simple lang. Madalas, humor ang unang nakukuha ng atensyon natin. Pero ang tunay na pagbabago, nangyayari kapag naiintindihan natin ang kwento sa likod ng bawat tao. Mapakarakter man sa isang parody, isang taong may kapansanan, o kahit sino na may pinagdadaanan na hindi natin nakikita, bawat isa ay may kwento na dapat muna nating unawain bago natin husgahan. Ganda nun? Genius mo. Papatawa ka lang kanina pero may